Luke 8, 22. Doon po tayo ang ating pag-aaral sa Lucas, kabanatang 8, talatang 22 hanggang 25. Ano na po ba kayo sa Luke chapter 8 verses 22 to 25. Luke chapter 8 verses 22 to 25. Ganito po ang sabi. Nangyari nga sa mga araw na iyon na siya'y lumulan sa isang daong, siya at ang kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, magsitawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat-dagatan. At sila'y nagsitulak. Datapwat, samantalang sila'y nangaglalayag, siya'y nakatulog. At bumugso ang isang unos ng hangin sa dagat-dagatan at sila'y nangatitigi ng tubig at nangasa kapanganiban. At sila'y nangagsilapit sa kanya at siya'y ginising na nangagsasabi, Guro, Guro, tayo'y mga mamatay. At siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig at nangagsitigil at humusay ang panahon. At sinabi niya sa kanila, saan naroon ang iyong pananampalataya? At palibhas ay nangatakot silang nagsisipang gilalas na sinasabi sa isa sa iba, sino nga ito na siya'y nag-uutos maging sa hangin at sa tubig at siya'y tinatalima nila. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Paano mo hinaharap ang iyong buhay, kapatid? Paano natin hinaharap ang ating buhay? Gumising ka ba kanina na may pag-aalala sa maraming bagay? Stress ka pa rin pa sa dami ng intindi, sa napakaraming isipin, sa mga kinakailangan gawin. Alam mo ba na ang nais ng Panginoon ay mabuhay tayo sa pananampalataya sa Kanya. Ang gusto niya ay pagkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Ibig niya na tayo ay maglaga ng lubos na tiwala sa Kanya sa kahit anong sitwasyon, sa lahat ng panahon ng ating buhay. Ito mismo ang binibigyang diin ng passage na ating binasa. Nais ng Panginoon na tayo'y tumatag, lumalim, magugat sa pananampalataya sa Kanya lamang. Simulan po natin ang pagbasa muli sa talatang 22, kabanatang 8 ng Lucas. Nangyari nga sa mga araw na yon. Anong araw yon? Isang nakapapagod na araw yon. Yung sinabi doon sa Lucas, yung certain days na yon. Certain day ay nakapapagod na araw. Sapagkat umaga pa lamang ay nagtuturo na ang Panginoong Hesukristo base
sa tala, sa kabanatang 5 ng Lucas. Maaalala ninyo na sa kabanatang 5 ng Lucas ay sinisiksik siya ng karamihan. Ah, upang sila ay makapakinig ng salita ng Diyos. At nakita niya doon si Peter at si Andrew na nililinis ang kanilang mga lambat. Alam niyo, ang kaugalian, pagka ang kaugalian ng mga mangingisda, sila um, naglilinis ng mga lambat na ginamit nila nung gabi na yon. Kasi ang pangingisda ay ginagawa nila pagka gabi. Sa gabi ng ingisda, yung mga mangingisda, para daw magkulupon-kun yung mga isda pagka may malakas silang ilaw, malakas na ilaw. At pagka may malakas na ilaw, magkukulupon-kun doon yung mga isda at sa kanila ihahagis yung lambat. Nakita ni Jesus Christ yun na naglilinis ng lambat. At yung paglilinis ng lambat ay ginagawa nila pagka umaga. Sa pagka maliwanag na dahil umuwi na sila doon. Kasi ang nangyari noon, may mga nakunit na lambat na halimbawa, mayroon pa na putika na kung ano-ano sumabit doon sa mga lambat, kaya nililinis nila yung lambat pagka umaga. At bukod pa ron, ay ang ginawa ng Panginoong ito Kristo ay nagpapagaling siya ng mga may sakit. Noong araw din yaon. At tumatawag siya ng mga alagad. Namimili siya ng kanyang mga tatawaging mga alagad. Nakita nga ito, si Peter at si Andrew, pagkapatid yun. Natin yung si Levi sa pagdaan dyan doon, si Mateo. Isang araw yun. Kaya yun nakapapagod. Bukod pa sa pangangaral ng Panginoong ito Kristo, hindi natin malaman kung gaano katagal na nangaral ang Panginoong Kristo dito sa crowd. Pero matagal ito dahil dapat sila ng gabi. Ang sabi doon, muli, at nangyari nga sa mga araw na yon na siya'y lumulan sa isang daong, siya at ang kanyang mga alagad. O yung after na siya mangaral ng gabi na, ayon naman sa tala ng Marcos, sa parallel passage na ito, na doon sinabi ng Panginoong sa Kristo na tayo ay pumunta sa kabilang ibayo. Let us go over to the other side of the lake. Sa 23, ganito po naman ang sabi. That of what? Samantalang sila'y naglalayag, siya'y nakatulog. Bakit nakatulog? Dahil lang sa matanding pagod. Siguro, kung hindi pa kayo nasisiya na bubumbinsi na kung bakit nakatulog ang Panginoon, imagine niyo na lang yung inyong pastor pagka linggo ng hapon. Ano na yung ginagawa nung malamang natutulog dahil nakakapagod ang pangangaral, ang linggo, ang nakakapagod ito, pero masaya. Hindi mo masaya na pagod. Alam masama na tayo ay mamahinga, basta may ginawa. Pagka puro pahinga, nakakapagod ba yung puro pahinga? Kaya hindi nakakapagtaka na nakatulog ang Panginoon
na habang sila ay naglalaya. Sabi dito sa 23, again, Luka 8:23, datapot samantalang sila'y naglalaya, siya'y nakatulog at bumugso ang isang unos ng hangin sa dagat-dagatan. At sila'y nakatitigip ng tubig o yung napupuno na ng tubig yung bangka dahil dun sa lakas ng unos. At sila'y nangasa kapanganiban. Oh. By the way, etong dagat-dagatang ito ay tinatawag ding Sea of Galilee. Ang Sea of Galilee ay takaw bagyo dahil napaliligiran ito ng mga bundok. Madaling mabuo ang malakas na unos dito. Hindi pangkaraniwang unos ito. You must remember that they were seasoned fishermen. Sila Peter, sila Andrew, aga sa panahon na mga mangingisda. Kung ito pangkaraniwang bagyo lamang, hindi nagigisingin ni Peter at ni Andrew. Yan ba naman, kaya makatulog ang Panginoon. Napagod naman siya. Kayang-kaya na natin ito. Hindi. Ang ginawa nila, natakot sila. At dahil dun sa pagkatakot, ginising nila ang Panginoon. Dahil hindi na, sabi nila, makamamatay tayo. Nahirapan sila. Dito, nahirapan yung kalooban nila. They were not expecting to encounter a strong storm. No one knows except the Lord Jesus Christ. Nalalaman ng Panginoon na magdaraan sila sa isang matinding unos. God never promised an easy journey, but only a safe destination. Through many tribulation, we must enter the kingdom of God. Yes, we will encounter difficulties. Yes, we will encounter challenges, even heartaches. But be encouraged, my dear brethren. God will be with us. In the midst of trouble, He will be there. He is our Emmanuel. He will never leave us nor forsake us. Siya yung ating Emmanuel. Siya yung hindi nangiiwan. God with us. Yun ba ay sapat na para sa atin para mag-alis ng takot? Kasi kasama nila ang Panginoon. Sapat na ba yun sa iyo? Nakasama mo ang Panginoong Jesucristo para magdala sa iyo ng kapayapaan in the midst of storms. Maraming storms, maraming suliranin, maraming intindihin. Pero kasama natin ang Panginoon. Magdala na yon ng kapayapaan sa ating puso. Alam mo, kinakaharap ng mga alagad ang malakas na unos. Hindi dahil sa sila'y masubay. Kinakaharap nila ang unos dahil mismo sumusunod sila sa Panginoon. The Lord led them to face the storm, to test their faith. Hindi. Ang nakalulungkot, they failed the test. And they failed miserably. Ano ang sumunod na nangyari? Noong patuloy ng paghampas ng malalakas na alon sa kanilang bangka, papalubog na sila, natitigip sila ng tubig. At sila'y nasa kapanganiban. Ang sabi ng 24 ng Lucas sa Kabanatang 8, sila'y nangagsilapi sa kanya at siya'y sisig na nangagsasabi,
guro, tayo'y mga mamatay. Ngayon, hindi ko po maisip na yung sinabi ditong guro, tayo'y mga mamatay, hindi ko ma-imagine na yun ay sinasabi nila ng buong galit eh. Kasi parang ikaw na sabi. Kaya Pedro, ikaw na sabi. Sasabihin mo ni Pedro, guro, gising. Guro, mamamatay po pa rin tayo eh. Hindi, hindi ko ma-imagine na gano'n ang gano'n paraan sasabihin ng mga alagad dito. Ang na-imagine ko na malamang sa malamang na sinasabi, Guro! Gising! Nasa mamamatay tayo! Lulubog tayo tuwing peres daw na. That we peres. Yun yung malamang na nangyayari. Dito sa bahaging ito. Wala ka bang pakialam na tayo ay mapahamak? Itong mga katagang ito, ang nakapanlulo mo, hindi ba? Master, carest thou not, that we perish. Kumbaga gusto niyo pong hawakan sa dalawang balikat yung alagad na yun at parang gusto niyo yung at do you honestly believe na I don't care for you? Ako na Diyos na maluwalhati, nagpunta dito sa lupa para mamatay sa iyong mga kasalanan, para tubusin ang iyong kasalanan. Pagdududaan mo ang aking pag-ibig sa iyo. Ako na nagdusa doon sa krus, o in their case, ako na pupunta doon sa krus ng Kalbaryo upang tiisin ang lahat ng mga bagay. Pinagdududahan mo kung ako may pag-ibig sa iyo. Gaya ba talaga? Meron ba pagkakilala mo sa akin? O nakapaglulo mo ito, pinagdududahan mo sa lahat ng aking mga nagawa tungkol sa iyo? Talaga ba? Magdududa ka sa akin. Alam niyo po kahapon, din po ako ng text sa aking misis. Siya po ay natake ng vertigo. Nahihilo po siya, nandun po siya sa Bukawi. At ako naman, bilang isang nagmamahal na asawa, sumakay kagad ako sa tuktok at nagpapakadali ako na yung tuktok ko kung sa mga hindi nakakala. Yun po yung parang tricycle po yun eh. Yung sindo siya from Baliwag hanggang sa Bukawi at ako'y nag-aalala sa kanya kung ano na nangyari. Kasi yung vertigo na nakakawalang yan yung nakaka-discreet. Dahil pwede kang mawala ng malay doon sa pagka-inasakay ka talaga ng matinding vertigo. Yun. After mga 1 hour na drive, sinundo ko po siya. Nasakay, parang ambulansya na yung yung tuktok nakahiga po doon si Mrs. at inuwi ko ng Baliwag. At tapos, di ganun na ako. Tapos pagdating sa bahay, ini-imagine ko kung sasabihin niyo sa akin, nag-aalala ka ba sa akin? Parang ganun ang mga alagad na doon, di ba?
Magdududa ka pa ba sa aking pagmamahal sa iyo? Lahat ay kaya kong gawin para sa aking naman. Di ba ganun tayo? Pagka tayo nagmamahal, yung mga nakaranas na magmahal, gagawin mo ang lahat para sa iyong minamahal. Para sa iyong anak, kahit sa iyong ako, kakanin mo na nga lang eh. Hindi mo pa makain kasi naalala mo yung anak mo. Ganyan ang ating Panginoon. Inaalala niya tayo. He cares for us. At sabihin natin na tayo nandududa sa kanyang pag-ibig sa atin. Talagang nakaka-affect po yun. Dahil ang Panginoon sa Kristo ay nagpunta dito sa sanglibutan para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay doon sa krus para sa atin. Imagine ninyo, yung lahat ng hirap ng Panginoon ay tiniis niya para sa iyo. And then magdududa ka. Kung ito ay kung minamahal ka ng Panginoon, ang sinabi niya, let us go over to the other side. Tayo tumawid sa kabilang ibayo. Yun ay sinabi ko sa iyo, di ba? Sa iyo, di ba? Hindi ko sinabing, let us die sa Sea of Galilee. Hindi ko sinabing, ang tayo ay malunod dito sa dagat-dagatan dito. Hindi ganun sabi. Ano sabi? Tayo tumawid sa dagat-dagatan. Let us go over. Hindi niya sinabing, let us go under. Malulunod kayo let us go over to the other side. Yun ang salita. Yun ang pangako ng Panginoon. Anong pangako ang maalala mo na sinabi ng Panginoon sa atin? I will never ever leave you. No. Forsake you. Di ba? Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Bakit tayo natatakot? Bakit ka natatakot ngayon sa pag-aalala? Kasi marami sa atin, warrior eh. Yung hindi pa man, nag-aalala na kaya kukuhanin yung aking kakanin sa isang linggo. Sa isang linggo pa pala eh. Huwag mo na gano'n na kayo. Isang linggo pa eh. Ang problema, nag-aalala tayo ngayon pa lang. Ibigay natin ang kalahat. Kabibigan sa Panginoon. Napakahirap magkaroon ng anak pagka yung pampagatas. Wala ka pang anak, nag-aalala ka sa pampagatas. Marami sa atin, warrior, masyado tayo, maraming iniisip sa halip na tayo magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Ang sumunod na nangyari ay ang problema, by the way, ang problema sa mga alagad, hindi talaga sila nakikinig eh. Hindi. Kasi sinabi na ng Panginoon eh. Sinabi na ng Panginoon sa kanila kung ano yung kanyang gagawin. Kung ano yung kanilang gagawin. Let us go over to the other side. Tayo magsitawid. Ibig sabihin, lahat tayo makatatawid. Sabi ko ang problema, their minds are wandering around. Nasa ibang dako ang kanilang pag-iisip. Habang siguro nangangaral ang Panginoon Yesu Kristo, sila nakatulala at iniisip, kaya lulutuin ko. Ang mamaya, at kaya pananghalian. Luto na kaya si Mrs. Yung iba, yung laman ng kanilang isip. Iba, yung laman ng kanilang isipan. Yun ang problema. Samantalang inihayag na ng Panginoon ang kanyang ang kanyang pangako. Let us go, ang kanyang salita. Let us go over to the other side. Ano ba ang ano ang nangyari pa noong
Ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo after He was confronted by His disciple? Yes, confronted. Imagine niyo yung disciple, i-confront nila yung kanila master. Sabi ba, ano ang tawag yun? Master, carest thou not that we perish? Oh, pinagalitan nila yung Panginoon. Ano nangyari? Anong sinabi? Sa verse 24 ng chapter 8, at siya gumising. At sinaway ang hangin. At ang galit ng tubig ay nangagsitigil. At nagsitigil at humusan ang panahon. Wala. Kumbaga, Kapampangan walang kaangin-angin. Payapang-payapa dahil sa sinabi ng Panginoon. Ganun lang. Yun lang sinabi ng Panginoon. Tumigil ang lahat. Ganun ka makapangyarihan ang Panginoon. Alam nyo, there was a 3-day rock concert in Bethel, New York. Nagkaroon ng konsyerto sa Bethel, New York from August 15 to 18, 1969. Patagal-tagal na po ito, no? Called Woodstock Music and Art Fair. There were more than 460,000 people attended the event. It was considered one of the greatest moments in popular music history. Maraming sikat na tao ng panahong iyon ang nag-perform sa okasyong iyon. Yung sa concert na imagine 460,000 people, almost 500,000 ang nag-attend. At ipinagpapalagay ng marami na ito'y greatest moment in popular music history. On the third day, 3-day concert siya yun. On the third day, dark clouds gathered. And it was very clear that a major storm is about to take place when someone grabbed the microphone on the stage at Woodstock and started shouting, "No rain! No rain! No rain!" Imagine niyo, 460,000 people nagkaroon. Yung nung ikatlong araw, nagkaroon ng madilim na ulap. Isang bagyo ang nagbabadya na dumating. Merong isang tao, binram niya yung microphone sa stage mismo ng Woodstock, New York. At sinabi niya, "No rain! No rain! No rain!" Yung 460 people na yon got involved. Lahat sila ay sumigaw, "No rain! No rain! No rain!" Oh, ang lakas nung tinig marahil na yon. No rain! No rain! No rain! Oh, yung ano po ang nangyari, tumigil lang silang lahat ng pagsigaw ng no rain, no rain, no rain. Nung hindi na nila matiis ang ginaw dahil basang-basa sila ng ulan. Nabasan sila ng ulan. Hindi naging epektibo yung kanilang pagsigaw ng no rain, no rain. Walang sino mang tao ang may kapangyarihan over nature. Tanging ang gumawa ng lahat ng mga bagay
ang may authority over them. Ang huling narinig ko na nagpa-stop ng nature, lindol naman, nakakulong na sa Pasig City Jail. Kilala nyo ba yon? Yung nag-stop, tigil, lindol, nakakulong na siya. Sabi sa 8:23 ng Lucas, datapwat samantalang sila'y naglalayag, siya'y nakatulog at bumugso ang isang punos ng hangin sa dagat-dagatan at sila'y nagtitikim ng tubig at nangasa kapanganiban. Sila'y nangagsilapit sa kanya at sila'y ginising na nangagsasabi, "Buro, buro, tayo'y mga mamatay." At siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig at nangagsitigil at humusay ang panahon. At sinabi niya sa kanila, "Saan naroroon ang iyong pananampalataya?" At palibasay nakatakot silang nagsipanggilalas na sinasabi sa iba, "Sino nga ito na siya'y nangagpuutos maging sa hangin at sa tubig at siya'y tinatalima nila? Who is this? What manner of man is this, that even the wind and the rain obey him?" It is a faith lesson. Magagawa mo bang magtiwala sa Kanya sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kawalan? Magtitiwala ka pa rin ba sa Kanya sa kabila ng kasakitan at pagdurusa? Will you trust this God in your loneliness? Will you still believe that Jesus cares for you? Kahit isa-isa nang nagkakamatayan ang iyong mga mahal sa buhay. Kung namamatay na isa-isa, yung mga mahal sa buhay, magtitiwala ka pa rin ka sa Panginoon ito. I don't know kung ano yung mga pinagdaraanan. Pero ang encouragement sa ay tayo magtiwala sa Panginoon sapagkat may magagawa ang ating Panginoon. He is able to do exceeding abundantly above all that we may ask or think. Hindi ka ba nagtatanong sa Panginoon, bakit lahat na lang ng aking minamahal nawawala? Siya na lang yung aking kasama. Siya na lang yung pagsasabihan ko. Bakit kinuha mo ba? Hindi mo ba tinatanong ang Panginoon pagka minsan? Itanong mo sa akin. Tatagot kita ng mabilis. Sige, tanong. Bakit nga pa to? Bakit gano'n ang nangyayari? Hindi ko rin alam. Isa lang ang alam ko, ang Panginoon ay mabuting Diyos at gumagawa ng mabuti. Siya yung Diyos na gumagawa ng mabuti. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Inyong tikman at tingnan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pambuhat sa itaas na bumaba mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Every good gift and every perfect gift is come from above and coming down from the Father of lights, with whom there is no variable, neither shadow of turning. Nasa ating lahat ang dahilan. We have all the reason to trust God because He is good to each and every one of us.
I hope you will trust Him. I pray you will still trust Jesus in the midst of difficulties, in the midst of many challenges in life. What is our proper response? Sabi doon sa Luke, sa Lucas 25, Luke 25, ano po ang uh, sabi ng remaining na talata? Luke 8, 25. At sinabi niya sa kanila, saan naroon ang inyong pananampalataya? At palibagay nakatakot sila ay nagsisipang kilala. Yung nagsisipang kilala doon ay they stand in awe. Yung pagkatakot na kanilang nadarama ay takot na nagdadala ng malaking paggalang sa Panginoong Diyos. Sa English yan mas may English mas malinaw What manner of man is this? For he commanded even the winds and the water, and they obey him. What manner of man? Anong klaseng tao ito? Hindi basta-basta tao lang ito. Diyos ito na maluwalhati. Even the wind and the waters obey him. Para siyang sa 1 John 3 1 na behold what manner of love the Father had bestowed upon us. Hindi ba? Anong klaseng pag-ibig ito? What manner of love? Dito naman sa Lucas, what manner of man is this? Nagdadala iyon. Na yung pagkatakot na iyon ay nagdadala ng reverential fear sa Panginoon. Dahil sino ang gagawa nito? Kundi ang Panginoong Diyos. Luke is giving us a rhetorical question. The answer is obvious. He is God Almighty. Will you trust Him today? Will you rest upon Him? Will you rely on Him? Siya lamang ba ang pinaglalagakan mo ng tiwala? Siya lamang ba ang pinaglalagakan mo ng pag-asa? Sa Kanya ka lamang ba nakatingin? Saan nakatingin ang iyong mga mata? Sino ang iyong inaasahan? Ang Panginoong Hesus Kristo ba ang iyong inaasahan? Ang Kanyang mga salita? Yun ba ang iyong pag-asa? Pag-asa mo yung iyong asawa. Ay, pag nawala ang iyong asawa, parang nawala buong mundo. Wala nang, parang kang binuhusan ng, parang nilufurban ka na ng anong kabibigatan. Di ba? Iasa natin lahat ito sa Panginoon. Cast your care, all your care, upon Him, for He cared for you. Ilagak mo ang lahat mong kabibigatan sa Panginoon. Kapag siya'y nagmamalbakit, siya'y nagmamahal sa atin. Alam niyo, iba yung cast your care, para siyang, di ba pa, pag tayo ng basura, lalagay tayo ng basura sa sako at dumadaan na yung truck ng basura. Pagka yung meron silang mga makongkolekta ng basura Pagka kinuha ng basurero, yung basura,
minsan sa fraction. At kahit gaano kabigat, na-issue na, parang mga Hercules yung, yung mga bangunguha ng basura, gano'n. Itatapon mo na, ikakas mo na, cast your care upon him. Hindi mo na para i-cast your cares upon him, pero iniisip mo ba, ay, ano ba yun natin sa basura? Baka mahalaga yun Teka, hindi, basura na nga yun Nilagay mo na doon Cast your cares. Ikapon mo na. Ibigay mo na ang iyong lahat ng iyong kabibigatan sa Panginoon. Bakit? For He care for you. Do you find Him trustworthy? Nakikita mo ba na siya ay karapat-dapat na pagtiwalaan? Ano ang epekto sa iyo ng mga katotohanan ito? May magdadala sa iyo ng kapayapaan. Magdadala ba yan ng kapayapaan? Yung ating pag-aaral, nagdadala ba yan ng kapayapaan sa atin na anuman ang aking ginaharap sa buhay na ito? Ang Panginoon ang siyang bahala sa akin. Ako'y panatag dahil kasama ko ang Panginoon. At siya ay tapat sa kanyang mga salita. Will you praise Him? Sabi ng 26 sa Lucas pa rin, 8. Sa 26 ng chapter 8. At sila'y nagsidating sa lupain ng mga Gadareno na nasa tapat ng Galilea. Ano ibig sabihin nun? Nakarating sila sa kabilang ibayo. Sila walang nakamatay. Hindi totoo yung sinabi ng mga alagad. Tayo ka ay mga mamatay. Hindi. Akala mo lang yan. Bakit kayo hindi mamatay? Kasama niyo ako. Magtiwala kayo sa akin. Tayo po ba ay patuloy na magtitiwala sa Diyos na ito? Kilala po ba natin ang Panginoon na ito? Bakit ka kailangan magtiwala? Bakit ka magtitiwala sa Kanya? Siya na hindi ipinagkait ang Kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman niya ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Inaanyayahan ka ng Panginoon. Nakilalanin siya. Napakasarap pagtiwala sa Panginoon na kayang gumawa ng mga bagay. Walang imposible sa Panginoon. Kaya niyang gawin ang anumang bagay. Hindi mahirap para sa Panginoon ang gumawa ng bagay kung iyon ay kanyang nais. Sabi niya, magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat na nangapapabal at nangabibigat ang lubad, kayo aking pagpapahinga. Mag-aral kayo sa atin. Sa kanya natin matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Nawa, hindi natin i-reject yung kanyang paanyaya. Tayo lumapit sa kanya. Tayo manalangin, Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang siyang mag-enable sa amin, magbigay sa amin ng patuloy na kakayanan upang magtiwala sa inyo, upang maglaga ng buong tiwala, ng buong pananampalataya sa inyo, sa gitna ng mga bagyo, sa gitna ng maraming sigwa,
maraming challenges, maraming intindi sa buhay na ito. Sapagkat alam po namin na kayo ang Diyos na hindi kailanman nagpapabaya. Kayo ang Diyos na maasahan. You are very present help in times of trouble. Salamat po. Ito po ang kapurihan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. Tayo po yung mami. Tayo po ay